po sa ating lahat. Sabihin niyo po sa katabi niyo, good morning. Alright. Sige po, tayo po ay mag-settle na. Tayo po ay mananalangin. No? Tayo po ay yumuko at pumikit at sabayan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay muling magkakasama at magpupuri ng iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat sa magandang panahon, bagamat medyo umuulan pa rin. Nakakaranas na po kami ng konting init at medyo may araw na panahon ngayong umaga. Salamat Panginoon dahil dinala niyo po kami sa inyong bahay-sambahan ng ligtas at malayo sa sakuna. Panginoon, sa mga kasamahan po namin na papunta pa lang po dito, kayo po sana ang mag-ingat sa kanila at ilayo niyo po sila sa anumang disgrasya. Sa umagang ito, Panginoon, kinocommit po namin sa inyo ang aming kapatid, tagapagsalita na si Chairman Armando Santos. Kayo po sana ang magbigay sa kanya ng kalakasan, ng katalinuhan na deliver po ang iyong mensahe sa amin ng maayos at malinaw na kami po ay maraming matutunan at eventually may apply po namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang maggabay sa amin, i-lead niyo po kami hanggang sa alas 12 na kami po ay matatapos sa inyong bahay, sa pag-worship ng iyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay diretso tayo sa announcements and greetings. Ang theme po natin ngayong August ay Biblical Evidence of Inspirations. No? So, sana po sa buong buwan ng Agosto, makumpleto po natin ang ating attendance para makumpleto natin ang mga mensahe na dadalhin sa atin ni Pastor Armando Santos at si Pastor Ribo. Yan, every Sunday po sa buong buwan ng August. Okay. Dyan din po sa inyong mga screen at mga programs ang ating weekly schedule. No? From Mondays to Sundays, andyan po ang nagbabalik na professional Bible study every first and third Sunday at 8 p.m. Andyan din po every Wednesday ang online prayer meeting, ang Bible studies every Saturday, at syempre ang ating early morning prayer, plenary Sunday school, at worship service proper at 10 a.m. ng linggo. So sana po ay ma-attendan po natin to, no? Especially yung mga online, hindi na po natin kailangan pumunta ng church at kailangan lang po natin ng ating mga cellphones or mga computers para po tayo ay maka-attend ng mga online Bible studies. Okay, so again, nag-resume na nga po ang GNCF Professional Bible Study sa pangunguna po ng ating chairman noong Lunes. No? 11 po ang nakadalo. No? Kasama po dito ang mga apo ni Ditchedori. Sila Thea, sila Cam, sila KitKat. Nandyan, umattend po sila. So hopefully po sa mga susunod na Lunes, no, every first and third Sunday naman po ito, ay mas marami po ang maka-attend. Okay, nagsimula na rin po ang Teenage Sunday School sa pangunguna ni Ate Joy. No, yun, same calling po. Sana po ay mas marami po maka-attend. Andun po sila sa second floor, naraos ng kanilang Sunday School. Okay, so andyan din po sa buong buwan ng August ang ating presiders and special numbers. So next week po, ang kapatid na Aaron Santos ang mangunguna sa atin at ang special number po ay si Pastor Benji. At yan po sa mga sumusunod, si Kuya Perry, si Kuya Boy, Romeo at si Mami sa last Sunday. And special numbers po, Irish, EJ, ang iyong lingkod, at si Brother Aaron Santos. Okay, so kakanta na si Aaron. So hopefully by that time, bago na ang ating speakers, no? Ayan, sige, next.
Happy birthday kay J. Empoy Santos, Rafael Mejia, at siyempre si Tita Haring na nasa LA, California. Happy birthday po sa inyo. Happy wedding anniversary naman po kay Pastor George, kay Tito George, at si Tita Haring Cruz. Okay, ang pumasok po sa financial report natin, ang pumasok 20,600 at ang lumabas ay 11,195.50. Total cash in po ng project speaker natin ay 99,000 pesos. Konti na lang, 36,000 pesos na lang. No, wag na po nating intayin masira kasi wag nasira tas doon pa tayo bibili, wala tayong speaker sa mga ilang linggo. No? So, sa lahat po na nag-commit, pwede na po tayo makipag-ugnayan kay Tita, yung remaining 36,000 na lang po ito. Okay. Siyempre, ang GNCF Mission Call, each one invite one. At ang quote of the week, believe in the power of God's Word. Alright. So ngayon po ay tinatawagan natin ang music team sa pangunguna ni Kuya EJ sa masayang mga awitin. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng ating panalangin at bago po tayo lumapit sa harapan ay nais nating awitin ang ating awit ng pagtitiwala. Alam kong may magagawa ang Diyos. Awitin natin to ng buong puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Yun po ay awit ng pagtatalaga at paghamon sa ating mga pananampalataya that if you want God to listen and answer your prayers, we have to obey His word and we have to serve Him wholeheartedly. Ito ang ating dinadala sa ating buhay, sa ating puso, sa panahong tayo ay lumalapit sa Diyos sa harapan para sa ating mga pagdalangin. Alam nyo, ang Diyos, mas maraming lumalapit, mas gusto niya. Ibig sabihin, mas marami yung talagang nagtitiwala at tumatawag sa Kanya. Amen. Nais kong basahin ang ilang talata sa awit 136. Ang sabi dito, O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Now, whatever situations we have in life, one thing we must not neglect, to be thankful to God. Ang kanyang pag-ibig ay
pangwalang hanggan at mananatili. Kung may forever, yon ang pag-ibig ng Diyos. Dakilang himala at kababalaghan, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag at arukin ng ating mga pag-iisip, tanging siya lamang ang makagagawa. Pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa diwang ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kinikilala po namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Na kami, Panginoon, dapat magpasalamat anuman ang kalagayan namin sa buhay. Hindi lamang sa panahon na kami ay maalwan, hindi lamang sa panahon na kami ay walang karamdaman, kundi sa bawat panahon ng aming buhay, bad or good, ang aming dalangin, masumpuan mo kaming nagpapasalamat, kumikilala sa iyo. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. At kung meron mang himala na pwede naming o maaari naming panghawakan at hintayin, ay ikaw lamang aming Diyos ang may kapangyarihan na gumawa ng himala, kababalaghan, hindi kayang pantayan ng anumang uri ng siyensya sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aming paglapit sa iyo, aming Diyos, dumadalangin din po kami ng paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagagawa from time to time. Mga bagay na hindi namin sinasadya, ngunit amin nagagawa, patawarin mo po kami. At sa umagang ito, Panginoon, narito sa harapan ang iyong mga anak. Meron silang dalahin na nais nilang sabihin sa iyo. Nais nilang i-confide sa iyo. Mga bagay na sumasaling sa kanilang mga kalusugan, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga relasyon, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang aming pong pag-asa, Lord, tulad ng aming inaawit every Sunday, alam namin ang aming Diyos ay may magagawa. Alam namin ang aming Diyos ay dumirinig ng aming mga dalangin. Lalong higit, Panginoon, sa panahong kami ay nabubuhay ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga utos, ayon sa iyong mga salita. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan tulad po ni Jay na nasa ibang bansa dahil sa kanyang trabaho. Si Rafael Mia, Panginoon, na amin pong patuloy na idinadalangin magkaroon ng mas matatag at mas masiglang paglilingkod sa iyo. Gayun din ang aming kapatid na Karing Cruz sa ibang bansa, that you will, Lord, continue to bless her and her loved ones. Gayun din ang aming pasasalamat sa pagdiriwang ng anibersaryo ng pag-iisang dibdib ni Pastor George Cruz at ni Karing na nasa Amerika. Patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay at ang kanilang kabuhayan. We pray for Pastor George sa kanyang karamdaman, Panginoon. Nawa po ay makasumpong siya ng kapanatagan, kapayapaan, na alam mo ang kanyang kalagayan
at sa iyong kapanahunan, sa iyong kapangyarihan, ipagkakulob mo sa Kanya kagalingan. And that you will grant Him the desires of His heart. That you will continue, Lord, to use Him in the work of your kingdom in California. Lord, we pray for our senior members who are in front. Most especially sa kanilang mga karamdaman, bunga ng kanilang mga edad. Yung mga pananakit ng kanilang mga kasukasuan. Yung kanilang mga karamdaman na nagbibigay sa kanila ng discomfort. Lord, we pray that may you bless all the medicines, medical procedures, food, fruits na kanilang tinatanggap. Basbasan mo aming Diyos, maging kasangkapan ng iyong pagpapala para sa kanila. And yet, Lord, we thank you because despite their physical limitations, they are always here in the church. They are always here without them knowing, providing inspiration sa aming mga nakababata sa kanila. Na sila, Panginoon, ay aming nagiging halimbawa upang patuloy kaming masigla na maglingkod sa iyo tulad ng kanilang ginagawa. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga anak na mayroong mga kahilingan for directions, for decisions that they need to do sa kanilang sarili, sa kanilang hanapbuhay, sa kanilang sambahayan. Lord, we pray that you will sustain their wisdom para po hindi magkamali ng kanilang mga pagpapasya. And that they will continue, Lord, to be guided by the Holy Spirit, by your words, in making the right decision, Lord. Dalangin namin ang aming mga kapatid na mayroong kahilingan sa iba't ibang pangangailangan sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga sambahayan, sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, we pray that you will meet their needs, that you will meet and grant the desires of their hearts. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayong umaga sa iba't ibang katahilanan, that you will also reach out to them. Yung aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, yet they continue to join us in our praise and our worship, Sunday after Sunday, online. Lord, we pray that you will also bless them, and that, Lord, as they unite with us in our praise and worship, they too will receive the blessings of our God. That you too will also meet their needs, that you will also grant the desires of their heart. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umaging to that we can freely come to you, freely express our faith, demonstrate our trust, demonstrate our humility to go to you in the name of our Lord and our Savior, upang dalhin sa iyo, Panginoon, whatever needs we have, whatever concerns we have, because we know that you alone can satisfy the desires of our hearts and their hearts. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagdadala ng ating mga ikapu at buwan ng pangako. Dito po sa harapan, habang tayo po ay nakakarinig ng isang masayang music.
Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa mga blessings na amin natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho, ang mga bagay na aming ginagawa upang kami ay kumita para sa aming pamilya at para sa inyong simbahan. Naway, Panginoon, na pagpatuloy niyo po kaming biyayaan na mga blessings at para sa amin pong maibalik din sa inyo ang aming mga pinagtrabahuhan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit na dadalhin sa atin ni EJ. Amen. Thank you, EJ. One of my favorite songs. Almost every day, I listen to that song, especially the one recorded by the late Glenn Campbell. You know, one thing good about Glenn Campbell, in the late part of his life, he became a Christian. Kaya when he became a Christian, lahat ng kinakanta niya ay tungkol sa God and his faith and the love of God. I specifically requested EJ to sing this song because this song is very much related to our topic for the month of July and next month of August, which is about God's love and power that provides inspiration sa kanyang mga anak, especially when we are faced with tremendous challenges in life. Tayo po yung saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat that you alone can make miracles, that you alone controls the universe, that you alone has the power to help us, to make us steadfast in our faith, in our trust in you, because we know that you are our God, our powerful, our loving God. And as we listen to your words today, tulungan mo kami, aming Diyos, na magkaroon ng bukas na puso't isipan, hindi lamang makinig ng iyong mensahe sa amin, kundi aming isabuhay, aming gawin, magbigay sa amin ng inspiration sa pagharap namin sa aming buhay na punong-puno ng mga pagsubok at hamon sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sabi ko po sa inyo ay tatapusin ko yung aking message about the goodness of God. Pero mukhang I will still need another Sunday. Marami kasing dumadating sa aking kaisipan tungkol sa lawak ng ating pinag-aaralan. Sabi ko kanina sa ating Sunday school, and I wish na most of you will be early so that you can join us in our Sunday school. No? Para marami ang nakikinabang sa ating pag-aaral. Sabi ko kanina, itong ating theme na biblical evidence of inspiration from the Word of God tungkol sa ating mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Sabi ko nga sa inyo nung last second Sunday, we live in a time of fear, anxieties, and worries. Challenges sa ating buhay, sa ating mga kalusugan. When we say kalusugan, kasama dyan yung sakit at karamdaman, sickness and disease, magkaiba po yun. Sa ating mga kabuhayan, finances, sa ating mga careers, sa ating pag-aaral, sa ating tahanan, mga hamon
sa ating mga kaugnayan sa iba't ibang tao, lalo higit kaugnayan natin sa miyembro ng ating sambahayan. We cannot deny the fact that we experience some conflicts even in our own homes and family. Hindi po ba? Sabi ko kanina sa Sunday School, lahat ng yan, nakapaloob yan sa apat na tawag natin sa Diyos. Na? Marami tayong pwedeng gamiting pangalan ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa kanyang kayang gawin at kayang i-provide. Apat po yun. God, we call God as our Jehovah Rapha. We call God as our Jehovah Jireh. We call God as our Jehovah Shammah. And we call God as our Jehovah Shalom. Marami pa. Pero yung apat na yon, God willing, makover ko ngayon o sa susunod, because all of this we have to understand covers everything that we face from day to day. Kinakanta pa natin yan di ba? Pero it is important for us to understand the meaning of each title and how it will affect our life and our relationship with God. Yan ay bahagi ng aking huling, yung nasa huling bahagi ng aking mensahe, God willing. Di ba? Halimbawa, kanina sabi ko, sa ating binasa, only God can do miracles. Right? O anong miracle ang inyong makikita sa ngayon? Wala na namang ulan. Kanina, maulan. Pero sabi ko nga, titila yan. Ngayon tumila. Diba? Sabi nga ni Susan, kahit ambon na lang. Hindi na. Ambon, ulan din yun. Definitely, we should not have rain. And God is giving us a fine weather every Sunday. Sinabi ko nga nag-message nga ako sa online natin, sabi ko, as in the past, this Sunday, we have no rain. The rain will come tomorrow. Para si Mateo, walang klase. Si Miguel nga, nalulungkot daw kasi malapit ng pasokan nila sa GCF Di ba? Oh. But we can only wish, but God makes the final decision. Okay? Siguro, pag nakita niya sa puso ni Diyos na sana walang klase, baka nga umulan. That's part of our lessons. Now, I want to share to you again 2 verses in Psalm 27:13 and 1 Peter 5:7. And I want you to observe the commonality of these 2 verses. Pakibasa po natin sa Psalm. Ready? Read. Yun. 1 Peter. I want you to look into the commonality of the 2 verses. Diyan, binabanggit, whatever situations we have in life, whatever storms of life we experience, whatever problems we have, whatever concerns we have, whatever challenge that we face, marami tayong hinaharap na challenges. Hindi po ba?
Saan nagtatapos ang lahat ng ito? Sa God. Sabi ni David, I will focus my eyes to God. Sabi sa 1 Peter, I will focus my anxiety to God. Why? Because God cares for me and because the Lord is strong and He loves me. Therefore, whatever problems I have, it's nothing comparing to the love of God. That's why I will focus my eyes to the goodness of God and wait for Him to meet my concerns. Everything must go, everything must end to God. Hindi sa doktor, hindi sa gamot, hindi sa pera, hindi sa trabaho, hindi sa ating mga kakayahan, kundi sa God. Sapagkat kung tayo magre-rely sa ibang bagay maliban sa Diyos, we will never escape and we will never free ourselves from the challenges of life. Okay? Kanina nag-uusap kami ni kumpare Cosme. Ha? Meron kami pinag-uusapan. Nag-agree naman siya. Hindi siya mag-agree, pabababain ko siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, Cosme, when I decided to go into insurance, two things I made as a commitment. Number one, sabi ko sa God, I will not work on Saturday and Sunday because that is for the Lord. I will not work after 5 o'clock in the afternoon. I will work Monday to Friday until 5 o'clock. Okay? In many ways, in-honor naman ng God yun. In-honor naman ng God. And for a while, my career gave us a little income to sustain the needs of the family. And you know what God did to sustain the needs of my family while our children are growing up? Tinaasan niya ang sweldo ni Ate Puring. See? For so many years, ang sweldo ni Ate Puring, tinaasan. So kahit hindi ako magtrabaho ng Sabado-Linggo, sufficiente. That's how God answers prayers. Not directly sa akin, but through my life partner. Hanggang ngayon, malaki sweldo niya sa... See? Oh. Only if you will what? Be committed to simply depend on the faithfulness of God. See? Napagtapos naman namin ang aming mga anak. Hindi naman sila pumayat. Ha? Di ba? Matipuno. And I never stopped thanking God. Why? Because of His faithfulness. At yan, nasa Jehovah Jireh title of God. Pag-aaralan natin yan. Kaya wag kayong mag-absent sa church. Ang dami ninyong mamimiss. Mga true-to-life experiences. Okay? Okay. So, diyan dalawang talatang yan, it ends to God. Sabi sa 1 Peter, He cares for you. Sino yung God? Yun eh. Ano pa sabi diyan? I will be strong and I will take heart and wait for the Lord. Ibig sabihin, hindi mo pangungunahan ng Diyos. Marami sa atin, pagka nagkaroon ng pagsubok,
pinangungunahan ng Diyos eh. Kaagad gumagawa kayo ng desisyon. Kaagad gumagawa kayo ng sariling paraan. You fail to wait for God so that God will direct whatever decisions that you will have to make. Yun sinasabi ko na madalas you plan before you pray. Dapat you pray before you plan. Manalangin ka muna bago ka magplano. Because when you pray, God will direct your heart to make the right plan. See? So don't make any action without consulting God. Consult God. And He will direct your path. Sabi niya, anong version? Trust in the Lord with all your heart. Ha? Ano susunod? In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. See? In all your ways. Hindi in most of your ways, in many of your ways, in all your ways. Okay? That should inspire us. Ang sabi po dyan sa 2 talata na yan, 3 yan. Uulitin ko na lang yung 2. These verses speak of unwavering faith and courage in God, even in difficult times. Hindi nagbabago, hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos sa panahon ng kagipitan. See? Kasi pag panahon ng kagipitan, the more you should exercise your patience in waiting for the Lord, exercising your faith. Hindi, minsan, naguguluhan ka na eh. Di ba? Naguguluhan ka, kaya gagawa ka na ng sarili mong paraan eh. Parang ito, nababanggit ko na nito, nung panahong si Mandy ay naghahanda sa kanilang kasal ni Tina, nagdadrive siya kasama ko. Alam ko, naguguluhan siya. 2 yung pinaghahandaan niya eh. Yung aktual na kasal, saka yung kanilang titirhan after the wedding. It's a major concern for him. Sabi ko, ganito Mandy. Binigyan ko siya ng suggestion. And lo and behold, God's promise, He fulfilled because after a year, God gave them their house to live. Alam niyo ginawa ng God? Nagpadala siya ng malakas na ulan. Nagkaroon ng undoy. Kaya sila nagkaroon ng bahay. Sabi ng God, papadala ko ng malakas na tubig. Yung aming kapitbahay, nag-decide na wag na silang titira doon sa unit nila kasi naundoy. See? Eh, merong naiwan na air condition. Sabi ni Joy, Ate Pat, are you selling your air condition? Sabi ni Pat, I'm selling the house. Kaya nagkaroon sila ng bahay. That's how God answers prayer in unique ways. Oh. Si Aaron saka si Ronnie, meron silang condo unit. Good for 2. 6 sila doon. Manganganak pa si Ronnie. We prayed. He prayed. And God brought him to the village and was able to buy yung bahay na sa tingin namin ay reasonable. Very, very reasonable. And God gave them a house. Hindi sila nagmadali, hindi sila nagpanik. We simply waited for the Lord. And the Lord
fulfill His promise to His children. Okay? Number 2, the verses emphasizes the importance of believing in God's goodness and awaiting on Him with strength and courage. Awaiting on Him. Patience in waiting for the time God will deliver you from your concerns. Expecting, ayan, walang pag-aalinlangan. While you are waiting, you are expecting His deliverance and provisions. You see? Parang babae yan na manganganak, expecting na on the 9th month, she will deliver his or her child. Hindi na maganda doon eh. Kanina sa aming Sunday school, tinanong ko about sa amin, gaano kalaki ang aming faith. Kasi si Jesus Christ may sinabi, kung ang faith ninyo ay kasinlaki ng butil ng mais, mustasa, you can command the mountain to go to the sea and it will follow. Ganun lang ang hinihintay ng God na ang ating faith maging kasinlaki ng butil ng mustasa. The problem is our faith is smaller than the butil ng mustasa. Sabi ko nga, ito, challenge sa atin lahat. Kasi hindi ko pa rin nagagawa. On how we can expand our trust in God and be inspired by what God can do. Di ba? Sabi ko, lahat tayo may sakit. Lahat tayo umiinom ng gamot. Lahat tayo nagpapagamot. Sabihin kaya natin sa God, Panginoon, lahat ng aming ginagastos, ipagkakaloob namin sa iyo. Hindi na kami inom ng gamot. Pagalingin mo kami. But all the money that we are using for treatment of our disease or sickness, we will give it to you in all honesty. Ano kaya ang gagawin ng God? Madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi nag-waiver ka eh. Baka hindi eh. Baka gawin ko, bigla akong atakihin eh. Di ba? Oh. Yun eh. Kinokontra ng isip natin yung sinasabi ng banal na kasulatan eh. But I don't know if there are people who are like that. But that's a true test of your faith. Kaya ang ating faith, doon sa, Panginoon, basbasan mo itong gamot. Panginoon, pagpalay mo itong gamot. Di ba? Oh, di dapat magaling na tayo lahat. Baka yun ang iniintay ng God. We don't know. Di ba? And the Bible is full of examples to show that it can happen. Yung binasa ko kanina, only God can do miracles. Yung kinanta ni EJ, He alone, di ba? Oh, walang iba. Pangatlo, it humbly encourages us to trust God. So these two verses teaches us to be humble. Hindi hambog. Humble. Pag sinabing humble, pinapailalim mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng isang tao. And in this instance, God encourages us to trust God with our worries and concern. Because in God, we can find relief and strength. Kaya mayroong mga may Biblia eh. Diba? Kaya nga tayo, we draw
inspiration from what the Bible tells us, not from what books are telling us, but simply what the Bible is telling us. See? Ang ganda, di ba? Tatlong lesson na ating makukuha. Everything should point to God. If we have concerns, it should point to God. Your heart, your mind must point to God. We cannot find any relief except God. Kaya sabi sa Romans 15:13, it's a new verse, may the God of hope, ganda, no? Our God is a God of hope. Ano sabi ng angel sa mga shepherd? I bring you good tidings of great hope. It will fill you with all joy and peace. Wow. It will fill you. Pupunuin ka ng kagalakan at kapayapaan. On how? In believing. See? So the Bible inspires us to believe in God because we know that He will give us hope so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Sa isang Kristiyano, life is always hopeful. Pagka hindi ka Kristiyano, life is hopeless. Dapat ang ating hopeful, hindi half-full. Okay? Puno. Kumbaga sa baso, nasa brim na yung tubig. Apaw. Yung tubig na puno, gos palabas. Di ba? Umaagos palabas para ma-contaminate mo yung iba. Itong Romans 15:13, it is a prayer for us. Okay? Panalangin yan para sa atin. Na ma-experience natin ang fullness of God's blessing. Maranasan natin ang sakdal na biyaya ng Diyos. Huwag tayong magkasya sa half-full blessings of God. Okay? Huwag tayong magkasya sa bigas. Kailangan yung dinurado, yun ang ibig sabihin eh. Di ba? Diba, magbigay ng bigas si Mayor, alam mo mahinang klase, at least bigas. Ganun. Di ba? Sa God, at least. Walang at least sa God. Laging full measure. Nasaan yan? Nasa Book of Malachi yan eh. Di ba? God wants us to receive full measure of His blessings. Especially joy, peace, and abundant hope. Through the power of the Holy Spirit. See? Saan ka pa pupunta? Sa Diyos. Because our God is the source of our joy and peace in times of problems. Diba? In times of trouble, in times of difficulty, in times of anxieties. No other source of joy and hope we have but God. Tandaan natin yan. Huh? The one who provides and sustains our hope.
Meron ba kayong kasalukuyang kinakaharap na pagsubok? Lahat tayo meron. The only hope that we can have is sourced from the love of God. This prayer is for us that we will be filled with joy and peace. Okay? This prayer is for us to continue believing that joy and peace through faith can be received from God. So that by the power of the Holy Spirit, we will abound in hope. Okay? Alam nyo, pagka hopeful ka, mararamdaman ng ibang tao yan sa mukha nyo. Di ba? Kasi, ano yung mukha nyo? Maaliwalas. Tingnan nyo nga mukha ng katabi nyo. Ha? Maaliwalas ba? Oh, see? Hindi ba? Kinakailangan yun. Yung bang pagharap mo sa salamin, nakikita mo yung mukha mo na nakangiti. Di ba? Nakikita mo yung mukha mo na payapa. See? Yung payapang para kang nasa kabaong, hindi naman ganon. Ha? Wag naman. Ha? Di ba? Wag naman. Okay? Kaya mahalaga, di ba nasa talata din yan yung masayang mukha, yan pampahaba ng ligaya. Ha? At pag mahaba ang ligaya mo, meron kang bukas. Upang ang pagtingin mo sa iyong buhay ay maging masaya. Di pa ba? Oo. Tingnan nyo nga mukha ng katabi, mukhang bangkay. Ay, pag mukhang bangkay, gisingin mo, uy. You see? $11:27 na pala. Meron pa akong 6 points. Anyway. Ano ba ang mga struggles ng mga tao? Alam nyo, noong 1986, ilang taon na yun? 1986, ngayon. 2025. 39. Yung economic profile ng Philippines, 39 years ago, the same pa rin ngayon. Merong 4 na level ang economic profile. Number 1%, yung tinatawag na luxury level. Yung mga kagaya ng mga bilyonaryo sa Pilipinas. Sina Gokong Wei, Ayala, Lusyutan, Kowangko, Ramon Ang, sina Pacquiao, sino pa? Lusyutan, Henry C., Manny Villar, sina Rason, yan, luxurious level yan. Yan yung, they can have breakfast in Hong Kong, they will go to New York for lunch, they will go to Paris for dinner. Walang hesitation. They live in Forbes Park, may bahay yan sa Europe, may bahay yan sa Amerika. Yan. 1%. Yung second level, 9%. Yan yung tinatawag na comfort level. Comfort. Ibig sabihin yan, hindi sila luxurious level, pero comfortable ang buhay. Mayroong sariling bahayan, siguro, sa Valle Verde,
sa Green Meadows, sa Alabang, yan, sa Riverside. Aba, marami kaming homemakers dyan na talagang mayayaman. No? Kami hindi kami mayayaman. Dinala lang kami ng Panginoon doon because God wanted us to be there. Okay? Yan yung may 2-3 kotse. Siguro ang kwarto niyan, mga nasa 4 na bedrooms. They can easily go to Hong Kong or whatever kasi comfort eh. Yung 15%, yun yung basic level. Marami dyan, naandun tayo. Basic because you can easily meet the basic needs of your family, which are what? Home, food, clothing, education. Basic. See? 75% belongs to the poor level. 75% of the population of the Philippines, poor. Nahati pa yun. Poor and very poor. Mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ang level. Pero ang maganda sa atin, bansa, you can go up the level. Hindi kagaya sa India, yung caste system nila, pag nando ka sa lower, apu-apuha mo, andun na. Hindi na aakyat. Yung second level, ganun. Kung nasaan level ka sa caste system, doon ka na. Not unless aalis ka ng India at magsikap. Okay? Sa atin, it is an open level. Pwede ka na sa luxury, mapunta ka sa comfort. Depende sa lifestyle mo. See? At yung nararanasan natin na mga poor, basic, yan yung naranasan ng maraming mga karakter sa Bible. Kaya ating nararanasan, nasa Biblia lahat. Hindi pwedeng sabihin mo na parang sa'yo lang nangyayari. Miski sa Biblia, kung ating pag-aaralan, naandun. At ako, naglista ng 6. See? 6 na struggles. 6, so 5 minutes each, 30 minutes. So, 12:00. Pero, isa lang muna sasabihin ko sa inyo. Yung fear. Ang isang struggle natin, yung fear or apprehension. Ano sa Tagalog yung fear o apprehension? Katakot o aalala. Di ba? Si Jojo, di ba, lagi ka nag-aalala. Ano ba kakanin ng mga anak ko? Di ba? Oh. Nung isang araw, sabi ni Jojo, walang sponsor sa ulam. Ano ba gusto mo? Hindi ko naman sinabing, ako na sponsor. Ang tinanong niya naman sa akin, kung anong ulam Hindi naman niya ako tinanong, gusto ko bang sponsor? Sabi ko, menudo. O, ano tayo meron? Menudo na maraming sarsa. Para sarsa pa lang, ulam na. Kaya masaya kayo, you will have more than enough. You will have more than enough menudo. At kanin. Bakit? Kokonti kayo Kaya sabi mo just hindi mo ay salamat, wala ka. Marami kong ulam. Di ba? Marami kong makakain. Kung puno tayo, naku, konti lang yan. Di ba? Fear. Alam nyo, yung mga alagad, they knew that ultimately, Jesus Christ will not be with them in person. They knew that Jesus Christ will leave them after the crucifixion. Okay? When He will ascend, they will be left behind.
So they were in worry. Paano na kami? Who will lead us? Who will sustain us? Who will keep us in one group? Okay? So sabi niya, Jesus, paano na yan? Nasa John 14:27 yun. Ano sabi ni Jesus Christ? Don't worry. I will leave you what? Peace. Peace I leave with you. My peace, hindi yung P-E. Dapat to, P-E-A-C-E. Ayan. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled. Rather, let them be afraid. Sabi niya, ang hina naman ng pananampalataya. I was with you for 3 years, training you, showing you, letting you see what I can do. And yet, you are full of fear. You are full of anxiety. You are full of apprehension. Don't. Because I am giving you, I am leaving you my kind of peace. You see? Yan yung kapayapaan na hindi rin kayang ipaliwanag ng standard ng mundo eh. Bakit ba yung si Lydia sa kanyang kasalukuyang kalagayan, payapa siya? Hindi ko siya narinig na nagre-reklamo. Ganun. See? Bakit? Meron kang Kristo eh. Na nangako na the first thing that He will guarantee us is peace. Peace of mind, peace of heart. See? Ang importante ay ano? Ha? Ay mahalaga. Mahalaga na tayo ay manampalataya. Kasi kung hindi ka mananampalataya, wala sa iyo yung pangako. Yung pangako na yan sa mga mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka kasali dyan. See? Sino ba kausap niya dyan? Mga alagad. Di ba? Alagad na, kasama ni Kristo, nakita si Kristo, narinig si Kristo, nalaman yung mga bagay na kayang gawin ni Kristo, yet, langanin sa buhay. See? Di ba? Alanganin. Naku, tama ba ito? Sinamahan ko. Bigla kaming iiwanan. O, ano sabi ni Kristo? Let not your heart be troubled. Okay? Believe in God, believe also in me. Isang talata yun. Pero dito sabi niya, I will give you peace. Hindi yung binibigay ng sandaigdigan. Kasi ang mundo, ang definition ng peace, yung walang problema. Walang gyera, walang away, walang pagsubok. Pero ito, ang peace ng God, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng gyera, sa kabila ng mga lindol, bagyo, meron kang kapayapaan. You see? Kaya mga pag-ulan-ulan, yung mga gyera-gyera, yung nangyayari sa gobyerno, sa akin, hindi ko pinapansin yun. Bakit? Nasa Biblia yun eh. See? Yan yung mga signs of the time. See? Yan yung mga sinyales ng malapit ng paghuhukom. See? Kaya dapat magpasalamat kayo na meron kayong problema, meron kayong pagsubok. Bakit? Ha? Buhay pa eh. At saka siya na sinabi ni Kristo eh, in this world, you will have what? Tribulation pa nga eh. Ano ba ibig sabihin ng tribulation? Matinding
Pagsubok, matinding paghihirap. Isa ngayon, matindi ba paghihirap nyo? Hindi naman eh. Hindi ba? Oh. Ngayon ba, naghihirap kayo? Ang lamig-lamig sa church. Oh. Ngayon ba, may pagsubok kayo? Andiyan ang pagkain. Oh. Di ba? Yun ang importante. Yung ating mga fears, yung ating apprehension, kumisan, sarili mong sarili mong dala sa sarili mo eh. Tinatakot mo ang sarili mo. Meron ba namang taong tinatakot ang sarili? Oh. Di ba? Basta meron kang, hindi ba kanta natin? Kasama. Di ba yung kanta natin? Ha? Kasama. Yun ba yun? Ha? Ayun. G? Oh. G? Buhay na buhay kayo? Di ba? Yung pinakanta ni na, kita nyo si Beth, sumasayo pa, parang taga-TICC. Ha? Parang taga-TICC, sumasayaw. Oh, kaya pwede ka doon. Pati katawan mo, pwede doon eh. May pagsubok ka na nga, hayaan pang matalo ka ng pagsubok. Hindi. Yung kausap ko si Ariel, yung asawa ni Diaconis Satirce, kahapon, nag-uusap kami tungkol sa mga gamot. Sabi ko, marami kong iniinom na gamot. Pero sabi niya, pero ano talaga yung mini-maintain mong gamot? Kung totoo lang, hindi ko mini-maintain ang gamot. Isa lang ang mini-maintain ko. Sabi niya, ano yan, Pastor? Bulsa? Hindi. Kagwapuhan. Ay, gagawin ko rin yan, sabi niya. See? Kung meron kayong karamdaman, be happy. Because you know that God has a purpose. Ang dami niya. Anyway, next month, sa third Sunday, talaga, pangako, tatapusin ko na ito. Ha? Pero kasi habang mahaba, lalong binibigyan ka ng God ng idea on what to share with you today or Sunday. Okay? So, next month, we still have inspiration. Sa first Sunday, si Pastor. Second Sunday, si Attorney Jury. Ayan, ha? Nirequest ko na si Santi. So, sa second Sunday of the month, hindi tayo bibili ng bulaklak. Kasi magdadala yun eh. Definitely. Baka magdala na rin ng pagkain. Hindi. Ha? Narinig si Santi. Santi, mga pwedeng pati ulam. Kayo na, ha? Mag-provide. Para medyo makaipon tayo. At saka, I was thinking, itong ating sound system, bilhin na natin. Di ba? Kasi, kakanta si Aaron. Ha? Definite at tuwa si Solen. See? Yung bibilin mo, yung system na pagkanta ni Aaron, para siyang Frank Sinatra, ha? Ganun na. Ha? Parang, meron ganun eh. Na, ano tawag doon? Na mo-modulate mo. Auto-tune. Ano gusto niyo marinig? Frank Sinatra, Matt Monroe, o Rick Manrique? Okay. So, hanggang dito muna tayo mga kapatid. No? At gusto kong muling iligay ninyo yung 2 talata sa Psalm na I remain confident. We should be confident about the goodness of God. Be confident. God is great. And because He is great, He is good. Yan. Be confident.
Ibig sabihin, walang pag-aalin langan. See? Be strong and take heart. And wait for, huwag ninyong mamadaliin. Kaya maraming nalulungkot, minamadali kasi. Maghintay kayo. You should sleep on the will of God. Sabi nga, ng araw, yun ang aming mantra. Sleep on the will of God. Kaya maraming kaming kasamaan. Hanggang ngayon, hindi na nag-asawa. Kasi natulog ng gusto. And then, 1 Peter, when you have anxiety, go to Jesus because He loves you. And He cares for you. Because He cannot care for you if He will not love you. Because God is powerful. God is love. See? And all the time, God is good. Amen? Bago ako manalangin, awitin natin yung great is thy faithfulness to me. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat amin Diyos because your faithfulness is so great that we cannot have any reason to complain, but to be thankful and grateful because your love is so strong. Your love is so compassionate. Your love is so faithful that we can always count on you in times of conflict, in times of problems, in times of challenges. I pray, Lord, that you may bless the lessons we had today, that it should not only instruct us, that it should not only inform us, but inspire us, Lord, to simply put our trust in you, to simply go to you when we have problems, to simply trust you when we have cares and anxieties. And forgive us, Lord, if sometimes we doubt you. Sometimes our trust is not 100%. But help us, Lord, today and for always, to simply trust you, to simply obey you, and to simply serve you. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Tinatawagan po natin ulit si Chairman Pastor Armando Santos para po sa ating closing prayer at benediction. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, patuloy po kaming nagtataas ng aming puso sa iyo. Patuloy kaming tumitingin sa iyo. Patuloy kaming nagpapasalamat, kumikilala sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang katapatan sa iyong mga anak. Salamat po sa umagang ito na kami ay nakapakinig na iyong mga salita. Hindi lamang kami maging tagapakinig lamang, Panginoon, kundi tagatupad ng iyong salita. That we will simply, Lord, observe in our life all the words, all the messages that we hear Sunday after Sunday on this pulpit coming from your words. Salamat, Panginoon, sapagkat we know that the Holy Spirit guided us all sa aming pananambahan ngayong umaga. I pray, Lord, that the Holy Spirit will continue to inspire us, continue to remind us to wait for you when we have problems. Simply put our trust in you when we have anxieties. That simply put our hope in you when we need one. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang iyong mga anak, that they will, Lord, continue to serve you, continue, Lord, to love you and obey you
even share your words to our friends and neighbors. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sa amin sa buong panahon ng aming pananambahan hanggang sa aming pag-uwi. At nawa, Panginoon, ibigay mo sa amin, ipagkaloob mo sa amin ang iyong masaganang pagpapala. That the Lord will bless us and keep us. That the Lord will lift His countenance upon us and give us peace. That the Lord will turn His face to us and He will give us protection. He will provide us with His love and mercy and grace and sufficiency in life, now and forevermore. In Jesus' name, Amen and Amen. Sabay-sabay po natin bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-gawa ang mga salita na aking bibig at At ang pagbubulay-bulay na aking puso sing piningin, O Panginoon, aking malaking bato, aking manubas. Tinatawagan pa